Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat, Papa Dudut, at sa mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carmela, 28 years old at nagtatrabaho sa isang paaralan dito sa Laguna. Solong anak ako ng mga magulang ko. Nagtatrabaho si Papa sa isang malaking construction site. Matagal na siya doon. At masasabi ko na kahit papaano, malaki na rin ang kinikita niyang pera. Kaya hindi na kailangang magtrabaho pa ni Mama. Magkaiba rin ang ugali ng mga magulang ko, Papa Dudut. Kuripot kasi talaga si Mama. At hindi siya mahilig bumili ng mga toys para sa akin. Kahit noong bata pa lamang ako. Pero si Papa naman ay ang tipo ng tatay na ibibigay ang lahat ng gusto ko. Lalo na pagdating sa mga material na bagay. Laruan, notebook, magandang pencil case at kung ano-ano pa. Solong anak kasi ako. Kaya naman masasabi ko na naging spoiled talaga ako nang dahil sa kanya. Hanggang sa magkolehiyo na ako, minsan ay kinokontra ni Mama ang ginagawa na yon ni Papa. Ang sabi ni Mama ay dapat ay hindi ako sinasanay ni Papa na nakukuha ang mga bagay na gusto ko. Dapat daw ay tinuturuan nila ako na maging masinop at matipid sa pera. Siyempre, mahal na mahal ako ng Papa ko. Kaya hindi siya nagpatalo sa gusto ni Mama. Siya pa rin ang nasunod at patuloy sa pagbibigay ng mga luho sa akin. Pero nagbago ang lahat ng yon nang umuwi ako sa bahay namin at naabutan ko si Mama na umiiyak. Akala ko pa noon ay nanakawan kami, pero mas masamang balita ang inabot niya sa akin. Wala na raw si Papa at namatay daw siya sa aksidente sa trabaho. Bakit po kailangan na mangyari to? Bakit kailangan na mawala sa atin si Papa? Pag-iyak ko habang nakayakap kay Mama. Hindi ko rin alam. Napakabuting tao niya. At wala siyang kahit na sinong inagrabyado. Bakit kailangan na buhay pa niya ang kunin agad ng Diyos? Bakit? Mas malakas na pag-iyak pa ni Mama. Mama, magpakatatag po tayo. Hindi po gugustuhin ni Papa na makita niya tayong umiiyak at pinanghihinaan ng loob. Kilala niyo po si Papa. Ayaw niya nang nalulungkot tayo nang dahil sa kanya. Pagpapakalma ko sa kanya. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang Papa mo. Sigaw pa ni Mama. Pero nandito naman po ako. Hindi ko po kayo iiwan, Mama. Pangako po yan. Hindi po ako aalis dito sa inyong tabi. Ang wika ko naman. Ang bigat-bigat, Carmela. Bakit kasi ang Papa mo pa ang nawala? Bakit hindi na lang ako? Ayoko nang mabuhay sa mundo kung hindi siya kasama. Ayoko na. Paghagulhol ni Mama. Mama, isipin niyo naman po sana ako. Nandito pa po ako. Tayong dalawa na lang po ang magkasama ngayon. Magtulungan po tayo, Mama. Magpapatatag po ako para sa inyo. At sana'y ganun din po ang gawin ninyo para sa akin. Pakiusap ko. Yun na yata ang pinakamasakit na pangyayari noon sa buhay ko, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na mararanasan ko ang ganong kasakit na pakiramdam dito sa dibdib ko. Yung pakiramdam na parang pinipiga ng mahigpit ang puso ko. At medyo nahihirapan na akong huminga sa sobrang sakit nito. Pero dahil mas malakas ang hagulhol noon ni Mama, pinilit ko naman ang sarili ko na magpakatatag. Dahil hindi pwedeng pareho kaming naglulupasay ng araw na iyon. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko na, kailangan naming magpakatatag, Papa Dudut. Nang mailibing si Papa, ay nalaman namin na marami pala siyang utang na naiwan. Yung owner type jeep namin sa bahay
ay naisangla pala niya sa isang kumpare niya. Noong magkasakit si mama sa bato at kailangan na maoperahan, may utang din siya sa isang katrabaho niya na ginamit naman daw ni Papa na pamasahin namin noon para umuwi ng Bicol nang mamatay ang lolo ko. At may iba pang mga tao na nagsabi kay mama na may utang din daw sa kanila si Papa. Nakita ko kung paano si mama noon. Pumayag na rin tuloy siya na makipag-areglo na lamang sa katrabaho ni Papa na nakapagpaandar ng mixer machine na dahilan ng pagkamatay ni Papa. Nagbigay ng pera ang taong yon, pat na ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Papa. Pero unti-unti na ring naubos yon hanggang sa mawala sa amin pati ang owner type jeep na kasing edad ko na halos. Malaki talagang nagbago sa buhay namin noon, Papa Dudut. At naramdaman ko na pati ang ugali ko ay nagsisimula na ring magbago. Dahil wala na si Papa, nagdesisyon si Mama na magtrabaho at maging bantay sa isang tiangge na malapit sa amin. Nainis pa ako noon kasi madalas kaming dumadaan doon ng mga kaklase ko bago umuwi sa bahay. Nakikita tuloy nila si Mama na nagtatawag ng mga customers na dumadaan sa tapat ng tiangge. Kaya hindi ko na lamang siya tinitigan para hindi ako mapahiya. Naiinis din ako noon kapag paulit-ulit na lamang ang pagkain na inihahain niya sa bahay. Mama, 1 linggo ko nang pinagpapasensyahan ang sardinas na yan. Pagrereklamo ko sa sardinas na may miswa na inihain ni Mama para sa hapunan namin. Iba-ibang luto naman ang ginagawa ko dito. Nakangiting wika pa ni Mama. Pero sardinas pa rin po yan. Konti na lang po, malapit nang maging amoy sardinas ang balat ko. Dahil diyan sa pinapakain ninyo, naiiritang sabi ko pa. Sige, sandali lang at magprito ako ng tinapang galunggong. Meron pa namang natira diyan sa ref natin. At mabilis lang maluto yan, ang sabi pa ni Mama. Isa pa po yung tinapang galunggong na yan ha. Gusto niyo po ba talagang tubuan na ako ng kaliskis ng isda dahil sa mga ulam natin? Muling inis na tanong ko sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko, Carmela? Maglagay ng asin sa platito para yun na lang ang ulamin mo. Kagaya ng sinabi ko kanina, gipit pa rin tayo hanggang ngayon. Wala tayong ibang pagpipilian kung hindi ang tipirin ng perang kinikita ko sa pagbabantay ng tiangge. Malumanay na wika niya. Mama, pwede po bang humanap na lang kayo ng ibang trabaho? Tanong ko. Mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, Carmela. Lalo na't hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Mabuti nga, tinanggap pa ako sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. Kahit na high school graduate lang ako. Kaya ikaw, pagbutihan mo ang pag-aaral mo dahil yan lang ang pangarap namin ng papa mo, ang mapagtapos ka ng kolehiyo. Kaya gagawin ko ang lahat para may gapang ang pag-aaral mo, Carmela. Tugon naman niya, Papa Dudut. Sobrang laki ng adjustment ang ginawa ko mula nang mawala si Papa. Mula sa maliit na allowance na ibinibigay sa akin ni Mama pamasok sa school at paulit-ulit naming ulam sa lamesa at yung mga hindi niya pagbili ng mga bagay na gusto ko kagaya ng bagong bag, make-up at sapatos. Nahirapan talaga ako noon kasi hindi ako sanay na naghihirap kami. At naiinis din ako kasi pakiramdam ko ay hindi ako naiintindihan ni Mama na hindi man lang ako makahingi sa kanya ng extra allowance o kahit man lang sana panggala namin ng mga kaibigan ko. Kapag wala kaming pasok sa school, ang palaging sinasabi ni Mama, hindi pa bayad ang mga utang ni Papa. Kaya kailangan pa rin naming magtipid. Ang sa akin lang naman ay hindi ko naman kasalanan kung magkaroon kami
ng maraming utang nang dahil kay Papa. Si Mama lang ang magulang ko, kaya responsibilidad niya na ibigay sa akin ang mga pangangailangan ko, Papa Dudut. Dahil sa ugaling iyon ni Mama ay nawala na ako ng ganang mag-aral at pumasok sa school. Sino ba naman ang gaganahang mag-aral kung halos pampamasahe na lang ang ibibigay niya sa akin? Gusto niya pa na magbaon na lamang ako ng kanin at ulam para sa pananghalian ko sa school, na mas lalo kong kinainis kasi ano ba naman ang babaunin ko? Tuyo at tinapa na palagi naming ulam sa bahay. Nakakahiya kapag naamoy yon sa loob ng classroom namin. Kaya may mga oras na kapag nagtatalo kami ni Mama, bago ako pumasok sa school ay bigla na lamang akong magkukulong sa kwarto. At sasabihin ko sa kanya na hindi na lamang ako papasok. Sa ganung paraan, paminsan-minsan ay nakukuha ko ang loob ni Mama. Nabibigyan ako ng extra allowance. Pero minsan lang talaga yon. Dahil madalas ay nagiging matigas siya pagdating sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay wala na siyang pagmamahal sa akin bilang anak niya. Kaya naman may mga oras na kahit na umaalis ako ng bahay para pumasok sa school, sa mall na lamang ako dumidiretso at nagpapalipas ng oras at sama ng loob. Hanggang sa isang araw, nilapitan ako ni Victor at nag-usisa siya kung bakit andun ako sa mall ng mga oras na yon. Nagtalo naman kami ni Mama eh. Paano ba naman sakto lang sa pamasahe yung ibinigay niyang allowance sa akin? Sino ba namang gaganahan na pumasok nun para mag-aral? Palagi naman niyang sinasabi, nagipit siya sa pera. Pero ang totoo ay tinitipid niya lang talaga ako. May pakitaw-taw pa siya ng pangako na igagapang niya ang pag-aaral ko. Pero pinapahirapan lang talaga niya ako. Tingnan mo nga tong bag ko. 1 taon na sa akin to, pero hindi pa napapalitan ng bago. Oh, yung suot kong sapatos ngayon, malapit na namang magutom. Nakailang pakain na nga ako ng pandikit dito, pero malapit na rin talagang bumigay. Tapos, hindi man lang ako mabilhan ni Mama ng mga bago at kailangan kong gamit kagaya nito. Pagkukwento ko sa kanya. Bigla namang tumawa noon si Victor na lalo kong kinainis. Bakit mo ako tinatawanan, Victor? Inis na tanong ko. Kasi ang cute mo kapag nagrereklamo ka ng ganyan. Lalong sumisingkit yung mga mata mo. At lumalabas pa yung 2 dimple sa magkabilang pisngi mo. Baka isipin mo na binobola lang kita. Totoo yun. Nagiging cute ka talaga lalo na sa paningin ko. Pero alam mo, para mawala yung pagka-bad trip mo, kumain na lang tayo. Anyaya pa niya. Hindi pwede. Pagtatanggi ko naman. Ha? Bakit naman hindi pwede? Nagda-diet ka ba? Tanong niya. Hindi, pero kasi wala akong pera. Sakto lang na pamasahe ang nasa wallet ko. Nahihiya ang tugon ko. Yun lang ba ang problema mo? Sino bang may sabing KKB tayo? Siyempre, ito na ang first date natin. Kaya libre ko ang pagkain natin ngayon. Kahit ano pang gusto mo, sabihin mo lang. Carmela, at bibilhin ko para sa'yo. Ang wika naman niya, Papa Dudut. May 7 taon din yata halos ang tanda sa akin ni Victor. Nasa kabilang barangay siya nakatira. Kaya hindi rin kami madalas na nagkikita. Nakilala ko lang siya noong manood ako ng liga ng basketball sa plaza. At isa siya sa mga naglalaro noon. Noong una, ilang beses nga kaming nagkausap. Noong 15 years old pa lamang ako. Binibiro niya pa ako at sinasabi niya na hinihintay niya raw na maging dalaga na ako. At liligawan niya ako. Kaya naman sa tuwing magkikita kami sa plaza ay palagi siyang nagpapasaring
ng nararamdaman niya na pagkagusto sa akin. Sa isang networking company, nagtatrabaho si Victor Papadudut. Ang kwento niya ay mag-isa na lang daw siya sa buhay dahil wala na siyang nanay at ang tatay naman niya ay nakakulong. Kaya naman, sarili na lamang niya ang halos iniintindi at pinagkakagastusan niya. Mula nang magkita kami sa mall ay naging madalas na ang pagtawag at pagtitext namin sa isa't isa. Hanggang sa sinabi niya na gusto niya akong ligawan. At dahil wala naman akong boyfriend ay hinayaan ko siya na manligaw sa akin. Mula noon ay madalas na niya akong bigyan ng mga regalo kagaya ng pagkain, bagong bag, sapatos at kung ano-ano pa. Pero hindi rin yon nakaligtas sa pansin ni Mama. Ang masama pa doon, nang minsang sermonan niya ako, ay tinawag niyang anak ng drug addict, si Victor. Mama, wag nga po kayong masyadong nagpapaniwala sa mga ganyang chismis, inis na sabi ko. Hindi chismis, Carmela. May mga kapitbahay na nagsasabi sa akin na madalas kanilang nakikita sa mall kasama ng lalaking anak ng drug addict, ang wika pa ni Mama. Wala po kayong alam tungkol sa mga magulang ni Victor. At mas lalong wala na rin akong pakialam doon dahil mabuti po siyang tao. Kaya huwag naman po sana kayong maging judgmental sa kanya. Chismis lang pala sa inyo ng mga kapitbahay. Naniwala na agad kayo, ang wika ko naman. Mabuting tao? Porke binilhan ka lang ng mga bagong gamit? Tama ako, di ba? Sa kanya galing ang mga paper bag. Nadala mong yan? Pag-uusisa niya pa sa dala kong paper bag na galing kay Victor. Ano po bang pakialam ninyo kung sa kanya nga galing to? Na hindi nyo nga ako mabilhan ng bagong sapatos. Tapos may nagmamalasakit na bilhan ako nito. Mamasamain nyo naman. Sana ginagampanan ninyo muna ang pagiging mama ninyo sa akin para hindi ko tinatanggap ang mga ito mula sa ibang tao, tugon ko. Aba, masyado na yatang matalas ang dila mo, Carmela. Saan mo ba natututunan yan? Sa ano? Sa Victor na yon? Siya rin bang nagturo sa'yo na huwag nang pumasok sa mga klase mo at buong maghapon na lang na tumambay sa mall? Ano? Sabihin mo sa akin. Sunod-sunod na tanong niya. Wala na nga po kayong pakialam. Kasi buhay ko to. 18 anyos na ako. At may sarili na akong pag-iisip. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko, Mama. Total naman ay hindi nyo ginagampanan ang pagiging magulang ninyo sa akin. Kasi puro na lang trabaho at utang ni Papa ang iniisip ninyo. Huwag nyo na rin pakialaman ang ginagawa ko sa buhay ko. Pabalang na sagot ko bago ako umalis sa harapan ni Mama Papadudut. Aminin ko na, nahuhulog na rin ang loob ko noon kay Victor. Kasi naibibigay niya mga bagay na gusto ko. Madalas kaming nagmomall. Tapos bawat ituro ko sa kanya ay binibili niya para sa akin. Pakiramdam ko tuloy noon ay mahal niya talaga ako. Kasi binibigay niya ang lahat ng gusto ko. Ganoon naman talaga pag mahal mo, di ba? Dapat ay marunong kang magbigay at gumawa ng paraan para maibigay ang mga bagay na gusto ng taong mahal mo. Yon ang basihan ko ng pagmamahal noon, Papadudut. Kaya naman, sa kabila ng hindi pagkagusto ni Mama kay Victor para sa akin, ay sinagot ko pa rin ang manliligaw ko. Para sa akin, wala nang dahilan para hindi ko sagutin si Victor. Kaya lang, nang malaman naman ni Mama, ay mas lalong naging madalas ang pagtatalo namin. Palagi niyang sinasabi na hindi kami bagay ni Victor dahil sa mga edad namin.
Napakabata ko pa raw para magka-boyfriend. At pumili naman daw sana ako ng matinong lalaki. Matinong lalaki para sa akin si Victor. Dahil siya ang nagbibigay ng mga bagay na gusto ko. Kaya sa huli, nagdesisyon ako na umalis ng bahay at makipag-live-in na lamang sa kanya, Papa Dudut. Nang makipag-live-in ako kay Victor, ay nagdesisyon na rin ako na huminto sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Hindi naman madali sa akin ang ginawa ko na yon. Dahil pangarap ko rin talaga ang makapagtapos at maging isang teacher. Pero paano ko pa gagawin yon kung nakakawalang gana na talaga? Ang kasama ko sa bahay na si Mama, wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang sermonan ako sa araw-araw ng buhay ko. Tapos parang hindi ko na nga maramdaman ang pagmamahal mula sa kanya na ibinigay sa akin noon ni Papa. Ang focus na lang niya ay magtrabaho at mabayaran ang lahat ng utang na naiwan ni Papa. Kaya para hindi na kami araw-araw na magaway at mabawasan na rin ang bigat ng responsibilidad niya, ako na ang umalis sa poder niya, Papa Dudut. Noong una ay pinupuntahan pa ako ni Mama sa bahay ni Victor para sunduin at iuwi. Nalaman niya siguro sa mga tsismosang kapitbahay ang address ng partner ko. Pero naging matigas ako at hindi sumama sa kanya. Sinabi ko na nasa tamang edad na ako. Kaya kahit magkari, hindi niya ako mababawi pa. Nagpabalik-balik si Mama at halos umiyak nang nakiusap na umuwi na ako. Pero ayoko pa rin hanggang sa sumuko na siya at hindi na bumalik pa sa bahay ni Victor para sunduin ako, Papa Dudut. Naging tahimik muli ang pagsasama namin ni Victor. Pero nagbago yon nang biglang umuwi ang tatay niya mula sa bilangguan. Tay, si Carmela nga po pala, girlfriend ko. Carmela, siya naman ang tatay ko, pakilala ni Victor. Hi po, nice to meet you po, Tito. Bati ko sa matanda. Tatay Leo na lang ang itawag mo sa akin. Kasi hindi magtatagal, magiging manugang na rin kita. Nakangiting wika pa niya. Sige po, Tatay Leo. Pagsang-ayon ko naman. Tay, maupo na po muna kayo. Kasi alam ko na pagod kayo. Mula sa biyahe ninyo, pauwi dito sa bahay. Carmela, ikuha na rin si tatay ng plato at mga kubyertos niya. Sigurado ako na makakalimutan ni tatay ang pangalan niya kapag natikman niya itong adobong niluto mo. Baling sa akin ni Victor. Naku, Victor, itsura pa lang ng girlfriend mo ay mukhang masarap na talaga. Wika ni Tatay Leo na may kakaibang titig sa labi. Ano pong sabi niyo? Tanong ko. Ang sabi ko, sa itsura pa lang nitong adobo na nasa mangkok ay mukhang masarap na. Siguradong mapapakain ako ng marami ngayong gabi. Dahil wala nito sa lugar na pinanggalingan ko. Kagad namang tugon ng matanda. Maayos naman noong umpisa ang pagsasama namin ni Victor, Papa Dudut. Mabait siya. Kahit na napansin ko na marami pala siyang bisyo. Alak, sigarilyo at sugal. Siguro nga kasi solo naman niya ang pera at bahay niya. Kaya wala na siyang ibang kailangan na isipin na mga gastusin. Kumbaga, sarili lamang niya ang iniintindi niya. Kaya naman, para hindi ako maging pabigat sa kanya, ay inaasikaso ko ang mga gawaing bahay na napapabayaan na rin niya noon. Makalat kasi ang bahay niya. Tamad din siyang maglaba at magluto. Inasikaso ko ang lahat ng yon. Kahit na hindi ako sanay. Kasi sa bahay namin ni na Mama, buhay prinsesa ako. Ang pagluluto lang talaga ang gawain na pinakatinutukan ko sa lahat. Nakita ko naman
na na-appreciate ni Victor ang effort ko bilang pagiging live-in partner niya, Papa Dudut. Palagi siyang malambing sa akin at may pasalubong, lalo na kapag nananalo siya sa mga sugal. Binibigyan niya rin ako ng pera para raw makapag-mall ako kapag nasa trabaho siya. Kahit papaano, masasabi kong masaya ako sa unang buwan ng pagsasama namin hanggang sa biglang umuwi sa bahay ang tatay niya. Doon ay medyo nagbago ang ugali ni Victor, Papa Dudut. Hindi na niya ako masyadong binibigyan ng pera at naging mainit na ang ulo niya sa akin. Ang masama pa doon, may isang beses noon na wala siya sa bahay pero pinagtangkaan ako ng masama ni Tatay Leo. Sinubukan niya akong halikan pero mabuti na lamang at nagawa kong magpumiglas at makatakbo papasok sa loob ng kwarto, Papa Dudut. Iyon na nga ang unang pagkakataon na pinagtangkaan ako ng masama ni Tatay Leo. Grabe ang takot na naramdaman ko noon. Kaya naman, buong araw na akong hindi lumabas ng kwarto. Buong araw din akong umiyak nang umiyak. At gusto ko na nga sanang tawagan si Victor at pauwiin. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam ko na stress siya sa trabaho. Malalim na ang gabi nang makauwi siya. Nakaagad kong sinalubong. May amoy alak siya noon. At doon nga ay naiiyak kong sinumbong ang kahayupan na muntik nang gawin sa akin ng tatay niya, Papa Dudut. Akala ko ay magugulat si Victor nang marinig niya sa akin yon. Umaasa ako noon na papaalisin niya ang tatay niya sa bahay. Pero kabaliktaran noon ang nangyari. Dahil sigaw lang at panglalait lang ang inabot ko mula sa kanya. Sinabi niya na imposible daw na gawin iyon ng Tatay Leo sa akin. Dahil hindi naman daw ako ang tipo ng babae nito. Baka raw inakit ko pa ang tatay niya. Kaya yon, natukso, nahalikan ako. Muntik ko na siyang masampal noon. Pero napigilan ko lamang ang sarili ko. Iniwan niya na lamang ako sa sala na nakatulala at umiiyak. Dahil hindi niya ako pinaniwalaan, Papa Dudut. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba na pagkatapos kong isumbong kay Victor, ang ginawa sa akin ng tatay niya ay tuluyan nang nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Naging madalas ang pag-uwi niya ng lasing sa bahay. Ang pagiging mainitin ng ulo niya. Pati na ang pagbitaw ng masasakit na salita sa akin. Tinis ko yon dahil mahal ko siya. At inisip ko na lamang na may mabigat siyang pinagdadaanan sa trabaho. Kaya ganoon na lamang ang inasal niya. Kahit may mga oras na nasasaktan na niya ako ng pisikal. Kasama yon sa mga tiniis ko habang doon ako nakatira sa bahay niya. Kaya lang, Papa Dudut, ay muling naulit ang pagtatangka ng masama na ginawa sa akin ni Tatay Leo. At sa pagkakataon na yon ay tuloy na siyang nagtagumpay. Malalim na ang gabi noon at sabay na umuwi ng bahay sina Victor at Tatay Leo. Pareho silang nakainom ng alak pero halatang mas lasing ang partner ko. Nang alalayan ko si Victor na makapasok sa kwarto ay kaagad siyang natumba at nakatulog sa kama. At hindi ko pa naman siya tuluyang napapalitan ng damit ay bigla namang pumasok noon sa kwarto namin si Tatay Leo at hinila ko papunta sa may sala. Pilit akong nagpumiglas pero tinutukan niya ako ng kutsilyo at sa takot ko ay tuloy na niyang nagawa sa akin ang kahalayan na yon, Papa Dudut. Kinabukasan, agad kong sinumbong kay Victor ang ginawa sa akin ng tatay niya. Pero parang mas wala na siyang pakialam ng mga oras na yon. Huwag na raw akong mag-imbento ng kwento dahil alam naman daw niya
na ako ang may gusto kay Tatay Leo. Dahil sinabi raw nito sa kanya na ako mismo ang umaakit dito. Hindi ako makapaniwala na maririnig ko yon mula kay Victor. Pero sa kabila ng mga sinabi niyang yon, ay pinili ko pa ring manatili sa bahay niya. Hanggang sa maging parausan ako ng 2 demonyo na kasama ko sa bahay na yon. Natakot na rin kasi akong umalis o tumakas. Dahil sa paulit-ulit na pagbabanta nila na papatayin nila ako at ang mama ko kapag tumakas ako at nagsumbong sa mga pulis. Kaya tiniis ko ang lahat ng nakakadiri at kahayupan na ginagawa nila sa akin, Papa Dudut. Tatay Leo, bitawan niyo po ako pag pupumiglas ko. Nang bigla niya akong lapitan at halikan habang naglalaba ako. Huwag ka nang maarte dyan, panggigigil pa ng matanda sa akin. Tatay Leo, ang init-init po sa labas. May ginagawa po ako dito. Pagtatanggi ko pa. Iwanan mo na lang yang nilalabhan mo at doon na lang tayo magpainit. Lalo sa kwarto ko. Halika na, muling pag-anyaya pa niya. Hindi pwede. Dahil magagalit si Victor kapag hindi ako naglaba ng mga damit niya dito. Giit ko. Wala akong pakialam. Mas intindihin mo ang galit ko kapag napikon ako. Diyan sa kaartihan mo. Halika na at sumama ka na. Sa kwarto ko, Carmela. Muling pagpumilit pa niya sa akin. Hindi po. Ayoko nga po. Ayoko na. Ayoko. Sigaw ko. Kasunod ang paghampas ng balde ng tubig sa kanya. Dahil sa pagkagulat ay natumba siya sa sahig ng semento. Aray! Carmela, itigil mo na. Yang paghahampas mo sa akin ng balde. Aray ko! Tumigil ka na! Sigaw pa ni Tatay Leo. Pagod na ako sa ninyong magtatay. Pagod na ako sa kababuyan na ginagawa ninyo sa akin. Kaya hindi na ako papayag na magalaw nyo pa ako ulit. Hindi na. Mas malakas na sigaw ko, Papa Dudut. Diring-diri na ako sa sarili kong katawan sa bawat araw na lumilipas. Na nasa bahay ako ni na Victor. Lalo na at hinahayaan ko silang mag-ama na gawin yon sa akin. Si Victor sa gabi at si Tatay Leo naman sa umaga. At mas masakit ang ginagawa nilang pangmomolestya sa akin kapag nakagamit pa sila ng droga. Kaya sa tuwing mag-isa ako sa kwarto at umiiyak ay naaalala ko na lang si Mama at kung paano siya nagsumikap noon para mapag-aral ako kasabay ng pagbabayad ng mga naiwang utang ni Tatay. Gusto ko na talagang umuwi sa kanya noon pero parang wala na akong mukha na maihaharap pa sa kanya. Dahil ako na mismo ang pumili sa malupit na kapalaran ko. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit nananatili pa rin ako sa bahay ni na Victor noon. Pero lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod. Lalo na kapag masyado nang masakit ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya nagising ako isang araw na hindi na kayang tanggapin ang kababuyan na ginagawa sa akin ng mag-amang kasama ko sa bahay. Kaya naman, sa muling pagtatangka sa akin ni Tatay Leo habang naglalaba ako, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na manlaban ang araw na yon. At pagkatapos ko siyang paghahampasin nang hanggang sa matumba siya, agad akong kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Lakad takbo ang ginawa ko noon, makalayo lamang sa bahay na parang naging impyerno para sa akin. Huminto lang ako nang maramdaman ko na tuluyan na akong nakalayo, Papa Dudut. Sakto namang may nakasalubong ako na naglalakad na isang masayang pamilya. May tatay, nanay, kasama ang 3 nilang mga anak. Habang lumalampas sila sa harapan ko, narinig ko ang pagkukuwentuhan nila
ng masasayang nangyari sa kanila ng araw na yon. Naluha ako habang pinagmamasdan sila hanggang sa makalayo na sila sa kinatatayuan ko. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko ay nakita ko na lamang ang sarili ko na nakatayo sa harapan ng pinto ng bahay namin ni Mama, Papa Dudut. Ano bang gusto mong sabihin? Bilisan mo at may trabaho pa ako na pupuntahan, tanong ni Mama sa malamig na boses. Mama, sorry po, nagkamali po ako. Sana po ay mapatawad ninyo ako, Mama, pag-iyak ko. Tama ka naman noon sa mga sinabi mo noon. Wala akong kwentang Mama para sa'yo. Kaya mo nga ako iniwan, di ba? Kahit nangako ka na, nagtutulungan tayong dalawa dahil wala na ang papa mo. Alam mo, Carmela, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung saan ba ako naggulang sa'yo. Ginawa ko naman ang lahat para maigapang ang pag-aaral mo at maibigay sa'yo ang pangangailangan mo. Pero bakit hindi mo yon nakita? Bakit puro pagkukulang ko lang sa'yo? Bilang mama mo, ang nakikita mo, naiiyak na ring sabi pa ni Mama. Mama, nagkamali po ako. Naging makasarili po ako. Narealize ko na po ang lahat ng iyon. Hindi ko dapat sinabi sa inyo ang mga bagay na iyon. Dapat ay tinulungan ko po kayo, kagaya ng mga pinangako ko sa inyo nang mawala si Papa. Dapat naging mabuting anak po ako sa inyo, Mama. Sorry po, patawarin niyo ako. Ngayon po narealize ko na hindi ko po kayang mawala kayo sa buhay ko. Na dapat ay nakinig po ako sa inyo. Dahil mali po ang lahat ng bagay na naging desisyon ko sa buhay. Sorry po, Mama. Sorry po, paghagulhol ko bago tuluyang napaluhod sa harapan niya. Tahan na. Huwag ka nang umiyak at huwag ka na ring lumuhod. Diyan sa harapan ko, ang wika ni Mama bago ako tuluyang inalalayang tumayo. Mama, maniwala po kayo. Nagsisisi na po talaga ako sa mga sinabi ko sa inyo. Sorry po kung nasaktan ko kayo dahil sa mga ginawa ko noon. Sorry kung naging sobrang pabigat ako sa inyo. Umuwi ka na? Sabi ng tama. Huwag mo nang isipin yon at huwag ka na ring umiyak. Hindi naman talaga kita matitiis kasi anak kita at mahal na mahal kita. Ang wika pa ni Mama Papa Dudut. Ang buong akala ko ay hindi na ako mapapatawad pa ni Mama. Handa na akong tanggapin noon ang mga sampal at mga masasakit na salita mula sa kanya. Pero hindi yon ang ginawa niya. Siguro nga ay totoo ang palagi kong napapakinggan na walang magulang ang matitiis ang kanyang anak. Pero hindi lahat ng pagsusumikap at sakripisyo ng magulang ay nakikita at na-appreciate ng isang anak. Kagaya na lamang ng nangyari sa amin ni Mama. Wala naman talaga siyang ibang ginawa noon kung hindi ang magsumikap para sa akin. Hindi madaling maging isang single parent. Pero ayun siya at pilit na kinakaya ang lahat. Samantalang ako ay walang ibang ginawa kung hindi ang baliwalain ang pagsasakripisyo na ginawa niya, Papa Dudut. Sa araw na iyon ay tuluyan na kaming nagkaayos ni Mama. Hindi na ako umalis pa sa bahay niya dahil pakiramdam ko ay safe na safe ako kapag kasama ko siya. Hindi na rin siya pumasok noon sa trabaho at nang matapos kong ikwento sa kanya ang lahat ng dinanas ko sa bahay ni Victor ay halos maiyak siya sa sobrang galit na nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala na nagawa yon sa akin ng dalawang demonyong nakasama ko sa bahay na naging mala-impyerno para sa akin. Kagad kaming pumunta sa barangay noon para magsampa ng reklamo. Pero wala na rin sina Victor at Tatay Leo sa bahay nila nang puntahan
ng mga tanod. Tuluyan na silang naglaho nang maisampa ko na sa pulisya ang kaso ng pangmomolestya nila sa akin. Noong una ay natakot talaga ako. Kasi pakiramdam ko ay nasa paligid lamang sila, Papa Dudut. Halos hindi ako makalabas noon ng bahay dahil baka bigla na lamang may sumaksak sa akin, kagaya ng palaging panakot sa akin ni Tatay Leo. Pero hindi nagtagal, tadhana na rin ang gumawa ng paraan para makamit ko ang hustisya sa kasamaan na ginawa nila sa akin. Dahil nakarating sa akin ang balita na parehong nasawi sina Tatay Leo at Victor, kasama ang iba pang adik, sa isang buy-bust operation na ginawa sa lugar na pinagtataguan nila. Malapit lang din yon sa lugar namin at may kakilala kami na nakatira doon, kaya nakarating sa akin ang mga nangyari. Sapat na yon para sa akin bilang kabayaran sa ginawa nilang kahayupan at minsang pagsira ng buhay ko. Laking pasasalamat ko na lamang din talaga at hindi nagbunga ang mga kahayupan na ginawa nila sa akin, Papa Dudut. Sa kabila ng mabibigat na pangyayaring ito sa akin, ay nagawa kong muling bumangon at magpatuloy. Bumalik ako sa pag-aaral at nagawa ring makapagtapos. Ngayon ay isa na akong ganap na guro at sa bawat estudyante na natuturuan ko ay palagi kong pinapaalala sa kanila kung gaano kahalaga ang tungkulin ng mga magulang sa buhay ng isang anak. At dapat lahat ng sakripisyo na ginagawa nila ay palagi nating pinapahalagahan at sinusuklian. Dapat lahat ng iyon ay para rin sa kabutihan ng hinaharap natin. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko. At sana ay nakapagbigay din ng aral itong kwento ng buhay ko sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Carmela.